ang napaka-unique na kapangyarihan ng kapatid ni Arthur. Isang talent skill na hindi pa natin nakikita sa buong series ng T-Bait. Dahil kaya lang naman niyang mag-construct ng shape gamit ang kanyang pure mana manipulation. Isang talento na ang mga dragon lang ang makakagawa. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito kung saan napasmile ngang pinapahira ni Tesha ang kanyang mga luha sa mata since finally nagising na nga itong si Arthur mula sa matinding procedure ng operation. Habang si Arthur naman ay masayang nakita si Tesha since matagal na rin mula nung huli niya itong nakita at nakausap. At makikita natin dito mga lods sa mga luha ni Arthur dahil sa kanyang mga panaginip sa nakaraan niyang buhay sa huling chapter. Ipinakita sa atin kung paano namatay si Headmaster Welbeck. Biglang nakita ni Arthur na may balat si Tesha sa itaas ng kanyang tainga. Kaya nag-activate nga ang kanyang pagiging alalahanin since sigurado siyang nasaktan din si Tesha. Ngunit wika ni Tesha na huwag na siyang aalahanin pa dahil mas lagi siyang nasasaktan sa pagluluto kaysa sa pakikipaglaban. Napatanong si Tesha kung kumusta naman si Arthur at sobrang natakot daw siya nang nalaman niya galing sa kanyang captain na may nangyari kay Arthur. Ngunit itong si Arthur ay parang nagulat na napromote si Tesha at na-deploy bilang head ng division. Kaya nainis nga itong si Tesha dahil hindi daw siya makapaniwala na sa dami-daming aalahanin ni Arthur at muntik pa itong mamatay, ang promotion lang niya ang inaalala nito. Ngumiti na lamang si Arthur na napasabing, "Masaya akong nakita ka, Tesha." Napatigil si Tesha at napabuntong hininga na biglang sumandal sa shoulder ni Arthur at sinabing wala daw siya sa mood para makipag-argue kay Arthur. Kaya ang ating bida ay namula na nandilat ang mga mata nang naramdamang dumikit si Tesha sa kanya. Nag-aalalang sinabi ni Tesha na gumawa daw si Arthur ng napakamapanganib na pamamaraan para iligtas lang ang lahat. Hindi daw niya naisip na ganito kapanganib ang digmaan na ito para kay Arthur. At kapag nakikita daw niya si Arthur na nasa ganitong kalagayan, lagi daw talagang sumasagi sa kanyang isipan na isang tao lang si Arthur at hindi bilang isang indestructible mage. Kaya pangiting sinabi ng ating bida na ganoon ba talaga siya kung matingnan ni Tesha? Isang indestructible mage? Tugon ni Tesha, oo, pero parang toddler daw na walang emosyon. Kaya tugon ni Arthur na ganun ba talaga kinakausap ni Tesha ang kanyang general? Ngunit habang sweet na sweet ang dalawa na nag-uusap, may sumisilip na pala mula sa pintuan at bigla na lamang itong nagbukas at makikita natin dito mga lods na kaagad inilayo ni Tesha ang kanyang sarili kay Arthur at ang mga sumisilip pala ay sina Varian, Ellie at King Alduin. Pulang-pula ang pisngi ni Tesha at mukhang may nagtulak kina Varian at ito nga ay si Queen Meriel, ang ina ni Tesha. Kasama na din dito si Lord Aldir at Boo. Pumati lang naman si Queen Meriel kay Arthur ng good morning. Ngunit kaagad lang itong umalis kasama si King Alduin na parang gusto lang nilang makita at bumisita ng saglit kay Arthur. Habang itong si Varian naman ay pinagpagang sarili na nainis sa kanyang isipan dahil idea pala ni Meriel ang sumilip, ngunit si Meriel mismo ang trumaydor sa kanila. Kaya sinabi na lamang niyang gusto niyang marinig ang full report mula kay Arthur. Napawika itong si Lord Aldir na ituring daw bilang biyaya ng Panginoon na nakarecover kagad si Arthur dahil kahit pinagaling ito ng Ether Arts ni Lady Selvi at mga pinagsamang magagaling na healer mula sa tatlong lahi, kinakailangan pa rin daw ng isang buong elixir para gumaling ng ganun kabilis si Arthur. At maswerte daw itong si Arthur dahil hanggang ngayon nandyan pa rin daw ang elixir pearl at hindi pa nagamit. At ito nga yung ibinigay ni Winsome sa kanya na dalawang elixir pearl, isa para kay Tesha at isa para sa kanyang sarili in case of emergency. Ngunit hanggang ngayon, yung isa ay nasa kay Arthur pa rin at hindi pa nagagamit. Kaya napatanong ang ating bida kung pwede pa ba siyang mabibigyan ng isa pa ni Lord Aldir. Ngunit tugon nitong dahil sa treaty o kasunduan ng mga Ashura, hindi niya mabibigyan nitong si Arthur since mako-consider ito bilang pagtulong. May kinuha si Varian mula sa kanyang dimension ring at ito nga yung naputol na dulo ng Dawn's Ballad na naiwan sa katawan ng retainer. Kaya hindi nga makapaniwala ang ating bida na ang isang weapon na gawa mismo ng isang Ashura na mga makapangyarihang nilalang sa kanilang mundo ay nagawang masira matapos niyang kalabanin ng isang
retainer at napatingin na lamang siya sa kanyang kamay na nakadikit pa rin ng acrolite sa kanyang palad at sinabi nga sa kanya ni Rain Kane na siya mismo makakalikas ng sarili niyang espada, ngunit dadaan pa siya sa isang awakening bago niya ito mabuo nang siya lang. Kaya nasasayangan na lamang ang ating bihida dahil ito na sana ang oras para makalikas siya ng bagong sandata since nasira na ang Dawn's Ballad. Pagkatapos sinabi nga dito ni Arthur na bago siya magsimula na sabihin ng kanyang full report, may isang bagay muna siya na dapat malaman na seryoso ngang napatanong ang ating bida kay Aldir kung sino ang nagko-control ngayon sa dalawang Dwarven lands na sina Mika Earthborn at Alfred Warren, ikaw o si Radyas. Pagkatapos lumipat ang eksena kung saan nasa kanyang silid na nga ang ating bida at sinubukan nga niyang tanggalin ang bindahay sa kanyang katawan upang makita ang resulta ng kanyang operasyon. At nang nakita niya sa salamin, napawaw na lamang ang ating bida dahil talagang it's a mess daw ang nangyari sa katawan niya. Kaya sinabi na lamang ni Selby na mas matindi pa sana ang aabutin daw ni Arthur kung hindi ito nakinig sa kanya. Kaya napangiti na lamang ang ating bida at agree daw siya na yan din ang sasabihin ng mga magulang niya sa kanya. Pagkatapos lumipat ang eksena kung saan magkasama ngang tumambay itong si Ellie at si Boo. At makikita nating parang nagpa-practice itong si Ellie sa skills niya bilang isang archer. Nilapitan ni Arthur si Ellie at tinabihan niya ang kanyang kapatid. At sinabi nga dito ni Ellie na marami daw taong nagsasabi sa kanya na ang swerte daw niya dahil kapatid niya si Arthur Lewin. Sila daw yung mga taong hindi naman nagsiselos sa kanya dahil kapatid niya ay isang general, kundi nagsiselos daw ito mismo kay Arthur dahil napaka-talented nito at kinilala pa ng buong kontinente lalo na sa mga hari at reyna, which is sa mga konseho. Dagdag pa ni Ellie na may mga panahon rin daw talaga na galit siya kay Arthur dahil parang ang kapatid niya ang dahilan kung bakit nagkaganito ang buhay niya. Hindi man lang siya magkaroon ng normal na buhay at magkaroon man lang ng maraming kaibigan. At parang sinisisi din daw niya si Arthur sa pagsali ng kanilang mga magulang sa digmaan. Ngunit nakakatawa lang daw isipin dahil paano niya sisisihin ng kapatid niya na mas mahirap pa nga ang naging buhay nito kaysa sa kanya at lagi pa nanganganib ang buhay. Wika pa ni Ellie na karaniwan sa mga alaala niya kay Arthur ay lagi itong umuuwing may injury at nagkukwento sa kanya ng mga hindi ka panipaniwalang bagong halimaw pagkatapos nitong makauwi sa bahay. Kaya napaisip tuloy siya kung may pakialam nga ba talaga ang kapatid niya sa kanila o di kaya sa kanya man lang. Ngunit na-realize niya ang sakripisyong ginawa ng kapatid niya ngayon. Pinahira ni Ellie ang kanyang mga luha na napasabing napakabata pa daw ng kapatid niya para magsakripisyo ng ganito at hindi man lang nito laging nakakasama ang kanilang mga magulang, at least magkaroon man lang ng oras, at lahat ng yon ginive up ng kapatid niya para maabot kung ano ang kinalalagyan nito ngayon. Awang-awa si Arthur kay Ellie, lalo na't napashake-shake ang ulo nito habang lumuluha, kaya sinubukan ng ating bida na hawakan ang ulo nito upang i-comfort. Ngunit bigla na lamang itong tumayo na para bang sumigla at biglang napasabing finally, gumaan na rin daw ang pakiramdam niya. At sobrang tagal daw niya itong kinimkim na sabihin ng lahat ng yun kay Arthur, habang itong si Bo ay parang inaantok lang. Wika ni Ellie na may gusto siyang ipakita kay Arthur at huwag na mag-alala ang kapatid niya. At kinuha nga dito ni Ellie ang nakabaong araw sa puno, habang si Arthur naman ay napangiti na lamang na parang proud na proud siya sa kapatid niya since magpapakitang gilas ito sa harapan niya. At dito'y seryoso ang tinarget ni Ellie ang board gamit ang kanyang bow na makikitang sanay na sanay talaga si Ellie sa archery na parang araw-araw itong nagsasanay. At tinarget nga niya dito ang board kahit sobrang layo. At kung pagbabasihan natin ang edad ni Ellie mga lods, nasa 12 years old lang ito na masasabi nating may talento talaga si Ellie sa archery. Napapalakpak si Arthur sa sobrang proud sa kapatid niya. Ngunit itinaas nga ni Ellie ang kamay niya dito na parang gusto niya munang patahimikin si Arthur dahil hindi pa daw siya tapos at may ipapakita pa siya na talagang ikakagulat ng kapatid niya. Biglang nag-chant si Ellie at gamit ang kanyang kapangyarihan, bumuo lang naman ito ng sariling araw gamit ang kanyang mana, isang constructive mana na lumalagitik habang inunat ni Ellie ang kanyang bow.
And take note mga Lods, ang ginawa ni Ellie ay isang pure mana manipulation. Hindi siya gumagamit ng elemental magic kagaya ng karaniwang mage. Si Ellie ay may sarili din talagang pambihirang talento na capable na mag-manipulate ng pure mana into precise solid shape and usually arrow since magaling siya sa archery. Pinakawalan ni Ellie ang kanyang tira, ngunit unti-unti lang itong naglaho sa area at hindi man lang umabot sa board para tumama man lang, habang si Arthur ay napanganganga dito dahil sa sobrang amaze ng kapatid niya. At makikita nating bumigat ang shoulder ni Ellie sa sobrang lungkot dahil ilang araw na pala siyang nagpa-practice at akala niya maaabot niya ngayon ang kanyang target. Ngunit itong si Arthur ay patuloy pa rin sa pagka-amaze ng kapatid dahil 12 years old pa lang ito. At karaniwan sa mga batang ganito ang edad ay nahihirapan pang mag-conjure ng isang simpleng bola na mana. May biglang nagsalita sa likod na napasabing nag-paid off daw ang pagpapractice ni Ellie araw-araw since na-impress niya ang kanyang kapatid na isang general. At ito nga isang elf mga Lods kasama si Emily Watson na dress up ang dalawa na parang may parting pupuntahan. At ang elf na to mga Lods ay hindi ko kilala. Just comment down below sa comment section kung kilala nyo ang elf na to dahil sigurado akong hindi ito si Helen at kung si Lance Aya naman ay may nunal yun sa ibaba ng left side ng kanyang mata. Ipinaliwanag nga dito ng elf na si Emily daw ang nakadiskubre sa gifted talent ng kapatid ni Arthur. Isang ability na kayang mag-mold ng pure mana into detailed shape. Isang napaka-impressive na rare skill para kay Ellie. Kaya tuwang-tuwa nga dito si Arthur ngunit bigla siyang napatanong kung bakit dress up ang dalawa. Natugon naman itong, hindi mo ba alam na may throwing celebration tonight sa castle ngayon? And apparently, isang retainer daw ang natalo, kaya may celebration. Kaya nagulat nga ang ating bida dahil bakit apparently? At napatanong na lamang siya kay Selby kung hindi ba alam ng mga to kung sino ang tumalo sa retainer. At napaisip na lamang siya na kagagawan siguro to ni Verion. Kaya kailangan niya maghanap ng masusuot. At bigla nga napansin ni Arthur ang tatlo na namang maids na nagtatago sa garden. At na-realize niyang may hinanda na pala ang mga to na damit para sa kanya. Para sa susuotin niya sa party celebration. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga Lods. Huwag mo sana kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel. At mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!